Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro. Nagulat nga si Wei Zhou pati na sila Yuna sa ginawa ni Thaddeus. Tinutok nito ang baril sa mismong bunganga niya at hinamon pa si Wei Zhou na iputok ito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa paligid nila. Nagtataka si Yuna dahil sa ginawang ito ni Thaddeus ay hindi na siya mismo makakaiwas sa baril. Sumusuko na nga ba talaga si Spotted Butterfly? Pagtataka ni Jay. Ano kaya ang iniisip o pinaplano ni Butterfly? Pagtataka ni Yuna. Iniisip naman ni Wei Zhou na kapag pinaputok niya ang baril, siguradong mamamatay si Butterfly, pero ang dahilan kung bakit hindi niya mahayla ang gatilyo ay simple lang. Kahit sa napakbilis na segundo ay nakita niya ito. At ito ay kapag hinayla niya ang gatilyo, siya ang mamamatay at hindi si Butterfly. Tinatanong na ni Thaddeus si Wei Zhou kung ano ang problema. Bakit daw siya nanginginig? Natatakot daw ba ito dahil babarilin siya nito? Kailangan na daw niyang magdesisyon dahil kung hindi, siya mismo ang mamamatay. Tila naghalo ang emosyon ni Wei Zhou sa sinabi ni Thaddeus. Siya ang may hawak na baril pero bakit pakiramdam niya ay siya ang mamamatay kung ipaputok niya ang baril? Bigla siyang sumigaw at kalokohan lang daw ang lahat ng ito. Paano daw niya matatalo ang baril? Pero sa isang iglap lang ay nagulat siya na nabali na pala ang kanyang braso dahil sa pagsipa ni Thaddeus. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Hindi daw ito maaari. Ano daw ang kanyang ginawa? Kahit ang magkapatid na Doko at si Yuna ay hindi rin alam kung ano ang nangyari. Ano ang ginawa ni Spotted Butterfly? At sa nakakatakot na tingin, sinabi ni Thaddeus kay Wei Zhou na ayos lang daw ito. Masyado naman daw siyang maarte para sa nabaling braso niya. Maayos pa naman daw ang kanyang kaliwang braso. Nagpaputok si Wei Zhou ng kanyang baril gamit ang kaliwang braso pero hindi tinamaan si Thaddeus. Galit na galit si Wei Zhou. Isa daw siyang first class na marksman sa Black Snake sect. Pero tila may napansin na kakaiba si Yuna. Malapit lang si Wei Zhou kay Thaddeus at magaling din sa pag-asinta. Pero bakit hindi niya ito natatamaan? Sayang naman at nakakahiya, ito ang saad ni Thaddeus. Paano daw na 26 na beses nagminti si Wei Zhou? Takot na takot si Wei Zhou. Sino daw siya at paanong isang D-rank lang ang katulad niya? Simple lang naman daw ang sagot saad ni Thaddeus kung bakit hindi siya makatama. Kung ganyan daw ang paghawak niya ng baril ay siguradong bababa ang accuracy niya. At kapag siya daw ang kalaban, ang kanyang accuracy ay siguradong bababa sa 0. Napakabilis na umatake si Thaddeus kay Wei Zhou na kahit si Wei Zhou ay hindi alam kung ano ang nangyari. Kahit ang magkapatid na Doko ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanya. Sa unang tingin ay parang ordinaryong sipa lang naman ito. Sa isip ni Yuna ay hindi makasunod ang kanyang mga mata pero alam niya base sa ataking iyon ay napakaraming beses na sinipa ni Thaddeus si Wei Zhou. Pinagtawanan lang ni Thaddeus si Wei Zhou dahil masyado daw itong mahina at bumagsak. Kailangan niyang uminom ng gatas. Pakiramdam ni Yuna ay magkalebel si Sun Go at Spotted Butterfly. Sigurado siyang hindi pang D-rank ang kakayahan nila. Sino nga ba talaga si Spotted Butterfly? Biglang nagsalita si Wei Zhou. Naaalala na niya. Napakalaki na nga daw ng pinagbago niya kaya hindi niya ito agad nakilala. Bakit daw siya nandito? Naaalala niya ang panahon na ang buong kontinente ay kinakatakutan siya. Ang God of Kowloon. Sino nga BGA si Disciple Thaddeus? May isang lugar na kung saan kilala sa tawag na Kowloon Hell. Kahit sino man ang pumasok doon ay hindi na nakakalabas ng buhay. Wala daw itong pinapalampas kahit pa ang hari. Ang lugar na ito ay tunay na anarkiya. Isang araw, ang grupo na kung tawagin ay Black Snake sect na pinamumunuan ni Long Fei Lin, ay nagtipon sa harap ng Kowloon Hell. Isa sa mga miyembro nito ay si Wei Zhou. Balak nilang pagharian ang Kowloon Hell at kapag nagawa daw nila ito, kaya na nilang pamunuan ang mundo. Sabik ang grupo na pasukin at pagharian ang lugar. Bago sila pumasok ay tinawag ng isang misteryosong matanda ang kanilang atensyon. Sigurado na daw ba silang papasok sila sa Kowloon? Tumawa ang matanda at sinabi na pare-pareho ang sinasabi ng lahat na pumapasok sa Kowloon. Na kung masasakop nila ang lugar na ito, lahat na sagabal sa kanilang hadlang ay mawawala din kaya magiging langit ang pakiramdam nito. Pero nakikita daw niya ang lahat. Mga gamo-gamo na pumapasok sa apoy kahit alam na nilang mamamatay sila. Galit na galit si Wei Zhou at tinawag na baliw ang matanda.
Hindi daw ba niya kilala ang kanyang kinakausap? Sila ang pinakamagaling sa China. Sila ang Black Snake. Pero napatigil siya nang makita ang mukha ng matanda. Tumatawa ito sa kanya at sinasabi na kailangan na nilang magmakaawa sa langit para swertihin din siya at makaligtas. Sa isip ni Wei Zhou ay anong swerte ang sinasabi ng matandang ito? Ibig sabihin daw ba ay maswerte ang matandang ito at nakaligtas siya? Naalala ni Wei Zhou ang mga panahon na ito. Sana daw ay tumakbo siya sa mga oras na yon. Pumasok na nga sila at nagtataka sila dahil wala namang tao sa loob. Kilala ito sa kuta ng isang demonyo pero kumpara sa mga haka-haka, isang biro ang nadatnan nila. Mukhang tumakbo daw sila nang marinig ang balita na papasok ang Black Snake. Pabiro ng boss nito sa kanila. Pero biglang may nakita si Wei Zhou sa itaas. Tinawag ito ng boss ng Black Snake. Bakit daw siya masyadong mabagal lumabas ngayong may mga bisita siya? Pero biglang nagsalita ang misteryosong lalaki na binabalaan niya silang lahat. Hindi na siya ulit magbibigay pa ng pangalawang pagkakataon. Sa oras na may galawin sila sa loob kahit isang piraso ng alikabok, mamamatay silang lahat. Sa isip ni Wei Zhou ay siya ang God of Kowloon. Napakarami daw nilang armadong mga lalaki pero mag-isa lang siya at wala ding sandata. Biglang nagsalita ang boss ng Black Snake na nagkataon din daw. Hindi rin nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ang kanyang baril. Agad niyang inutusan si Wei Zhou. Barilin ng taong yon. Pinaulanan nila ng bala si Thaddeus. Kung ordinaryong tao ka ay siguradong hindi ka makakaligtas sa pag-ulan ng mga balang yon. Bigla silang pinatigil ng kanilang boss. Huwag daw nilang masyadong sirain ang lugar dahil magiging kanila ito. Tinanong ni Wei Zhou kung namatay nga daw ba ang lalaking yon. Tinatanong pa daw ba ito? Siguradong hindi na siya nakaligtas. Tingnan nila, pero walang ano-ano'y may sumagot sa kanila sa likod ng makakapal na mga usok. Ano daw yon? Napakabilis ng mga nangyari. Isa-isang bumabagsak ang mga miyembro ng Black Snake. Nababali ang kanilang mga leeg o hindi naman kaya ay ang mga braso nito. Ano daw ang mga nangyayari? Umalis daw sila sa usok para makaiwas. Pero wala silang magawa. Hindi nila alam kung ano at kung saan ang tumatama sa kanila. Nagsimula ng magpakawala ng putok ang boss ng Black Snake. Lumabas daw siya at bubutasin niya ito ng parang bahay pukyutan. Pero laking gulat niya nang nabali ang kanyang baril. Napakalinis nito. At sa harap niya ay nagpakita ang binyansagang God of Kowloon. Sa isip ni Wei Zhou ay tila walang katuturan ang mga nangyayari. Ang armadong mga pangkat ng Black Snake Sect ay pinabagsak ng isang hindi armadong lalaki. Mali siya, ang buong katawan ng lalaking nasa harap niya ay isang sandata. Bagsak ang boss ng Black Snake Sect at ngayon naman ay dahan-dahan na lumapit si Thaddeus kay Wei Zhou. Lumuhad at nakiusap si Wei Zhou sa kanya. Nagmamakaawa ito, pero sinabi sa kanya ni Thaddeus na makinig ng mabuti sa kanyang sasabihin. Lumabas daw ito at ipaalam sa lahat, kahit sino man sila. Kung sino man ang magtangka na pasukin ang Kowloon, ay itatapo niya palabas na wala ng mga braso at mga binti. Napakabilis na kumilos si Wei Zhou at sinubukan na gisingin ang kanilang boss. Kailangan daw nilang tumakbo, pero nagulat siya nang makita ang katawan ng kanyang boss. Ano daw ito? Sigurado siyang hindi gumamit ng sandata ang lalaking iyon at tanging mga braso at kamay niya lang ang kanyang ginamit. Pero pakiramdam niya, ang hinahawakan niyang katawan ng kanyang boss ay walang mga buto. Hindi rin alam ng tatlo kung ano ang nangyayari. Tinatanong ni Hang Doko kung mamamatay na daw ba ang lalaking iyon. Pero bigla siyang nagsalita, binalaan niya ang tatlo, kailangan daw nilang magmakaawa. Wala silang pagpipilian kung hindi ang makiusap at sila daw ay mapipili. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit pero sigurado siya na habang nandirito ang God of Kowloon sa lugar na ito, magiging isang malawak na impyerno ang lugar na ito. Sa kabilang banda naman sa VVIP room ng Glory, may isang lalaki na lumapit at tinawag si Raphael. Ang mga signal daw na galing sa mga B-rankers na kanilang pinadala sa isla ay isa-isang nawawala. Pero sinabi ni Raphael na isa ito sa mga inaasahan na niya. Alam niyang hindi ito si Thaddeus. Kaya ibig sabihin, ang taong kayang tumapos sa mga B-rankers, ay wala iba kung hindi siya. Si Disciple Pedro, dalhin daw ngayon din sa kanya. Nagtataka ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ni Raphael. Dalhin daw sa kanya ang CCTV camera ng Death Island. Kailangan niyang personal na makita ito.
Balik naman sa Death Island, may humahabol naman sa dalawang D-ranker. Tinatanong nila kung bakit pinupanterya sila ng taong yon. Hindi daw siya dapat nasa islang ito. Biglang napatigil sila sa pagtakbo nang nasa harap na nila ang lalaking humahabol sa kanila. Siya daw ba ang tinutukoy nila? Gulat na gulat ang rank 328 at 321 sa ginawa ng B-ranker na ito. Nasa likuran lang daw nila ito kanina kaya paanong naabutan sila nito kaagad? Siya ay si Mikhail. Tinanong ng payaso kung sino daw siya. Sa isang kulungan sa South America kung saan nakakulong ang mga pinaka-brutal na mga kriminal, may isang pagkakataon na kung saan ang mga preso ay nangkagulo at nagrayod. Maraming bilang ng mga gwardiya ang namatay. Pero nang dumating ang mga awtoridad, natagpuan nila na isang gwardiya na lang ang natitira at namatay lahat ng mga preso. Ang natirang gwardiyang ito ay si Mikhail. Isa lamang ang dahilan kung bakit naging isang prison guard ang taong ito. Ito ay para makakitol siya ng buhay na naaayon sa batas. Sinabi ng payaso na hindi siya isang killer kung hindi isang murderer. Napakalaki daw ng pinag-iba ng honor kumpara ng si Father Gabriel pa ang namumuno dito. At ngayon na hindi na rin sila makatakas, siya, si Joker, ay ipapakita sa kanya ang mga araw kung saan ang honor organization ay kinikilala. Nagulat si Mikhail kung bakit mayroong sandata si Joker. Akala niya ay kinumpiska ang mga ito. Sa isip ni Joker ay mukhang hindi alam ni Mikhail na makukuha ito sa mga lot. Kahit na ikaw ay isang B-rank, ang pagkakaroon ng walang sandata ay mahirap. Ito ay dahil ang kanyang specialty ay ang paggamit ng mga patalim. At kahit pa siyang B-rank, wala daw siyang magagawa kung aatakihin siya nito sa malayo. Pero biglang nagulat si Joker. Tila may naramdaman siyang kakaiba. Ano daw ito? Laking gulat niya nang may bumaon na sa kanyang katawan. Paano daw nangyari ito? Wala siyang sandata pero bakit may bumaon sa katawan niya? Sinabi ni Mikhail na mukhang interesado din si Joker kung ano ito. Meron daw nito si Joker sa kanyang katawan. Ano daw ang kanyang ibig sabihin? Lahat daw sila ay mayroon nito. Buto ng tao. Nakuha daw niya ito sa isang glory killer na pinatay niya. Sinimulan ng bugbugin ni Mikhail sa Joker. Sa isip ni Joker ay masyadong malakas si Mikhail. Sa puntong kahit mamamatay siya ay hindi niya maaabot. Sinabi ni Mikhail na sayang ang kanilang pagpupursige dahil sa huli, walang magagawa ang D-rank na katulad nila. Ngayon ay sisimulan niya ng gumawa ng bagong sandata niya gamit ang mga buto. Bigla niyang naramdaman na may paparating na naman. Bigla siyang nagsaya dahil parang nasa minahan lang siya ng pagawaan ng sandata. Pero sa isip ni Pedro ay tila nababaliw na ang isang ito. Sa kabilang parte ng gubat naman ay magkasama ang magkapatid na Doko. Si Yuna at Thaddeus na naglalakad. Tinanong sila ni Thaddeus kung ano ang problema. Napakaganda ng panahon pero bakit ang lungkot daw nila? Nakakita daw ba sila ng multo? Tanong ni Thaddeus sa magkapatid na Doko. Bigla naman nagulat ang magkapatid at sinabi ni hindi. Kung ganoon daw ay bakit parang naninigas sila? Kailangan daw ba nilang gumamit ng banyo? Bigla naman sinabi ng magkapatid na kung ipag-uutos daw ito ni Spotted Butterfly ay susundin nila. Sa isip naman ni Yuna ay normal lang ang reaksyon ng dalawang ito dahil parang nakakita nga sila ng multo. Napakadaling pinabagsak ni Spotted Butterfly ang isang B-rank. Masyadong napakabilis ng nangyari na hindi man lang nasundan ng kanilang mga mata. Sa kasalukuyan, ang mga malalakas na tao na nakaharap niya pa lang ay si Nathaniel at Sungo. Pero ang taong kaharap niya ngayon, ay kasing galing din nila Sungo. Napansin naman ni Thaddeus na hindi niya nakikita si Mr. Pumpkin. Nasaan na daw kaya siya? Bigla naman napasigaw ang magkapatid na Doko sa nakita nila. May nahimitay daw, pero laking gulat nila nang makita na ang rank number 1 nito, si Mikhail. Paano na ang isang rank 1 ang humantong sa ganitong sitwasyon? Tila napansin ni Yuna ang pattern sa mga nangyayari. Sigurado siya na isang B-rank ang walang buhay na lalaking ito. Mga B-rank ang umaatake sa kanila at isa-isa itong napapabagsak. Isang tao lang ang alam niyang kayang talunin ang mga ito. Si Kim Sungo. Kapag nalaman daw ni Spotted Butterfly na si Sungo ang may gawa nito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kaya kailangan ay hindi magawi si Sungo dito. Kailangan niyang mapigilan ito, pero biglang tinawag ni Doko si Sungo. Nagulat si Yuna at sinabi na hindi daw si Sungo ang may kagagawa nito. Kailangan daw tumakas ni Sungo. Hindi daw siya dapat nandirito.
Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ng magkapatid. Nagulat si Yuna sa nakita. Ano daw ito? Tinulungan ng magkapatid si Sungo na tumayo. Ayos lang daw ba siya? Hindi makapaniwala si Yuna na inatake si Sungo. Napakalakas naman daw ng kalaban kung nagawa niya ito kay Sungo. Sinabi ni Sungo na may pumatay daw sa rank 1 at biglang umalis. Tinanong ng magkapatid kung si Mr. Pumpkin daw ba ito. Tama nga ang kanilang hinala. Kagagawa ng skill ni Mr. Pumpkin ito. Bakit daw kaya tinatago ng mga tao ang kanilang kakayahan? Pinatahimik naman sila ni Yuna at sinabihan na bilisan nila at kailangan nilang makatakas sa isla na ito. Hindi naman naniniwala si Thaddeus na si Mr. Pumpkin ang may kagagawa nito. Ang kilala niyang Pumpkin ay isang boksingero at hindi ganito kalakas para basagin ang bungo ng isang killer. Biglang pinatigil sila ni Spotted Butterfly. Agad naman na sumunod ang magkapatid. Tinanong sila ni Thaddeus kung nakikita daw ba nila ang mga bakas na ito. Tingnan daw nilang mabuti ang mga dahon at bakas ng paa sa paligid nila. Ang nabaling paa ng rank 1. Ang bakas ng paa sa katawan ng puno. At ang nabasag na bungo ng rank 1. Sinabi ng magkapatid na wala talaga silang alam. Ipapaliwanag daw ito ni Thaddeus para maintindihan nila. Una daw ay inatake ng rank 1 ang isang suspect. Hinintay daw ng suspect na makalapit si rank 1 at sa oras na umapak si rank 1 lupa ay agad na sinipa ng suspect ang paa nito. Ang bakas ng dahon ay nangyari matapos ang pagsipa ng suspect sa rank 1. At ang sipang yung ay napakalakas na nabali ang paa nito. At dahil dito ay bumagal ang rank 1 at ginamit ng suspect ang pagkakataon na ito para umakyat bahagya sa puno para kumuha ng buwelo at atakihin ang rank 1 sa ere. At dahil sa bilis ng buwelo ay ginamit ito ng suspect para pabagsakin ang rank 1. Ang skill na ito ay hindi lang boxing. Kaya sigurado siya na ang taong tumalo sa rank 1 ay hindi si Pumpkin kung hindi ibang tao. Bigla niyang tinanong si Sungo kung sang-ayon daw ba siya. May gusto daw ba siyang sabihin? Bakit kaya hindi mawala sa isip niya ito? Na ang tunay na tumapos sa rank 1 ay walang iba kung hindi si Sungo. Pero bago pa matapos na kamprontahin ni Thaddeus si Sungo ay agad silang nakarinig ng sigaw at humihingi ito ng tulong. Mabilis na pinuntahan ito ng magkapatid. Tila puno ng pag-aalala at takot ang nasa mukha ng magkapatid. Biglang may isang tao na bumati sa kanila at tinanong kung bakit ligtas pa rin silang dalawa. Paano kaya at bakit? Hindi nila inaasahan na naghihintay na pala ang ibang mga tauhan ni Raphael sa port. Tinatansya na aabot sa B-rank ang mga kakayahan ng mga ito. Napansin ito lahat ni Yuna at agad nagbigay babala sa kanila ni Sungo. Kailangan daw nilang tumakbo, pero nagulat siya nang paglingon niya ay wala doon si Sungo. Nasaan na daw kaya siya? Nakikiusap naman ang magkapatid na Doko na baka pwedeng pag-usapan ang lahat ng ito. Sinabi naman ng mga B-ranks na walang personalan. Binayaran lang daw sila para gawin ang trabaho. At ito ay para patayin ang lahat na D-ranks. Natataranta na rin si Yuna. Hindi niya alam ang gagawin at nawawala rin si Kim Sungo. Pero biglang may lalaking nagsalita at lumabas sa gubat. Ito ay walang iba kung hindi si Pumpkin. Ang tanging paraan lang para hindi mapaghinalaan ay ang lumaban bilang si Mr. Pumpkin. Nag-iisip si Pumpkin kung anong paraan ang gagawin niya para maiwasan na masuspetsahan siya ni Nathaniel. Mukhang kilala din si Pumpkin bilang ang maswerteng nakapagpabagsak sa isang B-rank. Hindi daw nila alam kung gaano kakumpiyansa si Pumpkin sa kanyang kakayahan pero kahit ang isang A-rank daw ay hindi kayang talunin ng 20 na mga B-ranks. Sa isip ni Pumpkin ay tama nga ito. Paano kaya sa mananalo na hindi na paghihinalaan? Pero biglang nagsalita at pumagitna si Thaddeus. Paano daw kung magsama silang dalawa at labanan ng 20 na B-ranks? Nagtataka si Pumpkin kung bakit niya ito ginagawa. Ano daw ang kanyang iniisip? Bigla naman siyang tinanong ni Thaddeus kung bakit napakalalim naman ang iniisip ni Pumpkin. Hindi daw ba siya interesado kung sino ang mananalo? Ang 2 D-rank o ang 20 B-rank? Ano kaya ang binabalak ni Thaddeus at mabubuking na kaya si Pumpkin sa kanyang pagpapanggap? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!